Dito ako ngayon sa school ng anak ko. Kakahatid ko lang sa kanya. So, uwi muna ako ng bahay. But then, halika, ipapakita ko sa inyo. First time ko tong gagawin na ipapakita ko sa inyo yung loob ng sasakyan ko. Okay? Yan. Yan. Pagpasok mo sa loob ng sasakyan, okay? Meron tayong, makikita mo kaagad yung mga supercars na meron tayong display sa kotse. Meron tayong Lamborghini, may Ferrari, tapos may Shelby GT Mustang. Alright? And then, kumbaga, kaya ko siya din-display sa harap is para ma-remind ako na araw-araw kailangan akong ma-inspire, na kailangan lagi akong, kahit na minsan umaabot tayo sa punto na nababurnout na tayo or napapagod tayo sa trabaho. Pero kapag ka nakikita mo tong mga ganito na may nagre-remind sa'yo na kailangan mo pa magsipag, kaya ako nilagay siya sa harap. And syempre, maganda rin siya sa paningin. Okay? Ito, tapos, ito, yan. Yung upuan, nilagyan ko ng panda pillow. Okay? Yan, oh. Kumbaga, request ni Mrs. yan kasi gusto niya kapag nakasakay siya sa sasakyan namin, komportable siya. Diba? Kahit long drive pa kami, okay lang. Alright? So, ganun din yung sa akin. Meron din ako dito. Yan. Yan. Nilagay din ako ng para sa akin. So, komportable talaga siya. Tapos ito, yan, meron akong nakasabit na to. Ito naman, gamit to ni Savia nung nagkaroon siya ng Hawaiian team program sa school niya. So syempre nang hinayang naman ako na itapon na, maganda pa naman yung kulay. Display ko muna kasi maganda na naman sa paningin. So ayan, ito yung loob ng sasakyan ko, ayan. O, diba? So ito, kaya gusto ko kasi na maganda yung loob ng sasakyan ko kasi unang-una, itong sasakyan na to, palagi ko siyang kasama. Kahit saan ako magpunta. Papasok sa trabaho, maghahatid ng anak, magsusundo sa anak, galing sa eskwelahan, maghahatid sa asawa, susundo sa asawa, tapos family outing. Palaging ko kasama yung sasakyan na to at ito yung saksi kung saan ako pumupunta. Diba? So napaka-importante bilang isang car owner na maayos yung sasakyan na ginagamit mo at komportable ka. Diba? Yan. Don't get me wrong. Hindi ko to pinapakita para magyabang sa inyo. Gusto ko lang na ma-inspire kita. Gusto ko lang mabigyan kita ng pag-asa. Kasi baka yung iba sa inyo matanda na pero wala pa ring sasakyan. Guys, share ko lang sa inyo to. Bago ako magkaroon ng sasakyan, mula pagkabata ko hanggang hindi pa ako nag-aaral, to kinder, to elementary, to high school, to college, hanggang magtrabaho ko, wala po akong sasakyan. Nagko-commute lang po ako. At alam ko yung pakiramdam na, alam mo yun, yung mahirap talaga na nagko-commute. So, and then, nakilala ko si Mrs. na girlfriend ko muna. Then, bumili kami ng bagong labas na motor, yung Suzuki Skydrive pa nun. So, bumili kami para mas mabilis kami makapunta sa destination namin. At the same time, pag pumapasok ng trabaho. Pero syempre, alam naman ho nating lahat na kapag ka nasa motor po tayo, nabibilad tayo sa araw. Tapos, ang malupit pa nito, kapag malakas ang ulan, kahit na nakapote ka, nababasa ka pa rin ng ulan. So sinabi ko sa sarili ko nung time na yun, nung nababasa pa ako ng ulan, kasi nagmamotor ako, angkas ko yung misis ko sa likod. Ang sabi ko sa sarili ko, hindi ako papayag na hanggang motor na lang ako. Kailangan, kapag nagkaroon ako ng pamilya, nagkaroon ako ng anak, kailangan magkaroon ako ng 4 wheels, magkaroon ako ng sasakyan. Nang sa gayon, yung anak ko hindi na ma-experience yung ganong pakiramdam, 'di ba? Yung nababasa ka ng ulan. Kumbaga pag may sasakyan ka, komportable ka, 'di ba? So bilang isang ama, kumbaga
responsibilidad ko na protektahan ko yung pamilya ko. Responsibilidad ko na mabigyan sila ng komportableng buhay. Kaya ikaw yung nakakapanood ng video na to, gusto ko na bigyan kita ng pag-asa. Huwag kang mawalan ng pag-asa kasi hindi naman porket matanda ka na wala ka ng pag-asa para magkaroon ng sasakyan. Ang kailangan mong gawin ay magsimula. Kailangan mong mangarap para sa sarili mo. Kasi kumbaga, mangarap ka para sa pamilya mo. Kasi kung wala kang pangarap, ang iniisip mo lang sarili mo. Pero kung nangangarap ka, meron kang pagmamahal sa mga taong nakapalibot sa'yo. Di ba? At sana itong video na to ma-inspire kita na walang imposible. Kumbaga, kaya mo talaga yan. Kayang-kaya mo yan. Basta magkaroon ka lang ng goal sa buhay, mangarap ka sa buhay, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Walang imposible talaga sa mundo. Maniwala ka sa Diyos, maniwala ka sa Panginoon, na ibibigay niya sa iyo yung mga blessings na nararapat sa iyo. Pero syempre, dapat aksyonan mo. Dapat pagtrabahuhan mo. Magsumikap ka, magtiis ka, magsakripisyo ka, hanggang sa makuha mo yung pangarap mo. Okay? So, yun lang naman yung gusto kong i-share dito sa video na to. I hope na ma-inspire kita at mabigyan kita ng pag-asa. At dahil naniniwala ako, lahat naman tayo ng mga tao gusto magkaroon talaga ng sasakyan, magkaroon ng kotse, kahit maliit na kotse lang. Bakit? Para sa pamilya. Diba? Hindi naman para sa sarili para sa pamilya mo. So ngayon pa lang, kung mapapanood tong video na to, magsimula ka ng trabahuhin yung dapat mong trabahuhin. Kung ano man yung pangarap mo, simulan mo na. Aksyonan mo na. At huwag tayong tatamad-tamad. Okay? So hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Ingat po.